Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Killer. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang profesional na assassin na nagngangalang Z. Habang ito ay nakaupo sa isang abandonadong simbahan. Ilang sandali pa ay dumating ang taong pinagtatrabahuhan niya na nagngangalang Finn at binigyan siya ng bagong misyon. Sinabi nito na kailangang maisagawa ang misyon sa gabing iyon. Binigyan din niya rin na dapat ay mapatay ni Z ang lahat ng tao sa lugar na pupuntahan niya. Sa ibang eksena, makikita ang dalawang opisyal na nagngangalang Say kasama ang kanyang partner na si Jack, kung saan ay inaabangan nila ang isang smuggler na nagngangalang Coco. Maya-maya pa ay nakita nilang dumating ang lalaki at naglalakad patungo sa kanyang mamahaling sasakyan. Nang makita nila ito na magdadrive na paalis, ay agad silang kumilos. Hinarang nila ang kanyang sasakyan at dinakip nila si Coco. Ngunit tinawanan lang sila nito habang tinatanong nila ito tungkol sa lokasyon ng mga kontrabando na kinuha niya. Pagkatapos ay nagawa nitong makawala sa pagkakahawak sa kanya at nakuha nito ang isang baril na naging sani ng pagkakabaril ni Jack sa binti. Agad namang pumasok si Coco sa kanyang kotse at tumakas, ngunit sinubukan siyang habulin ni Say habang papalayo ito at pinaputokan niya ito ng kanyang baril. Mabuti na lamang at tinamaan niya ito na naging dahilan upang mawalan ito ng kontrol sa pagdadrive at nag-crash ang kanyang kotse. Nagmadali namang tumungo si Say sa kanyang sasakyan upang hulihin si Coco, ngunit wala na ito sa loob. Pagkatapos ay sinundan niya ang bakas ng dugo ng lalaki at nang makita niya ito ay isang matinding habulan ang naganap. Nang makorner si Coco ay kinuha niya ang isang bata at ginawa niya itong hostage at pinagbantaan siyang papatayin nito. Sinabi naman ni Say kay Coco na palayain na ang bata at sumuko na, ngunit tumanggi si Coco dahil dito ay napilitan si Say na barilin siya sa leeg na kanyang ikinamatay. Sa ibang eksena, si Z ay papunta sa kanyang kaibigang sastre na nagngangalang Tessor at tinulungan siyang balatan ang paborito nitong tsokolate dahil injured ang kanyang dalawang daliri sa mga oras na iyon. Nalaman ni Z na binugbog ng isang customer si Tessor at binali ang dalawang daliri nito matapos tumangking makipagdeal ito sa kanyang customer. Tiniyak naman sa kanya ni Z na hindi na babalik ang customer na ito at binanggit niya na nakakausap na niya ang lalaki at nakumbinsing umalis na lamang. Nagulat naman si Tessor at tinanong niya si Z kung paano niya ito nagawa, lalo na't kilala ang taong iyon bilang isang gangster sa lugar na iyon. Sinabi sa kanya ni Z na alam niya kung paano makipag-usap sa lahat sa wikang naiintindihan ng mga kriminal. Samantala, sa isang flashback, makikita naman ang sandaling inatake ni Z ang customer na gangster na nanakit kay Tessor. Pinuntahan ito ni Z sa banyo ng mga lalaki at binugbog niya ito. Nang mapabagsak niya ang lalaki, ay pinagbantahan niya ito na papatayin siya kung sakaling lalapit siyang muli sa lugar ni Tessor. Pagkatapos ay dinurog niya ang mga kamay nito. Balik sa kasalukuyan, ipinakita naman ni Tessor kay Z ang mga damit na in-order niya at sinabi na ginawa niya ang lahat ng gusto niya at sinabing magiging kaakit-akit siya pag suot niya na ito. Pagsapit ng gabi, nagpunta si Z sa isang nightclub. Dumiretso siya sa isang pribadong silid na pagmamay-ari ng isang gang leader na nagngangalang Serge. Pagpasok niya doon ay kinapkapan siyang mabuti nito upang makasiguradong wala itong dalang armas. Pagkatapos ay tinanong siya ng lalaki kung naroon ba siya tungkol sa deal at sinabi sa kanya na hindi niya ibabalik ang bagay na ninakaw niya sa kanyang amo hanggat hindi siya nababayaran nito. Sumagot naman si Z na hindi siya magsasalita hanggat maraming tao sa paligid. Agad namang inutusan ni Serge ang kanyang mga tauhan na i-clear ang lugar. Pagkatapos ay naiwan na lamang doon ay ang kanyang mga tauhan at ang singer na si Jen. Nang mga sandaling iyon, kinuha ni Jen ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang boyfriend na si Coco na nagsasabing hindi niya napanood ang kanyang pag-awit. Lumalabas na si Jen ay kasintahan ni Coco. Gayunpaman, nakatanggap si Jen ng mensahe na nagsasabing patay na si Coco. Kasabay nito, sumasayaw sina Serge at Z sa gitna ng dance floor at pinag-usapan ang isang deal. Ngunit ilang sandali pa ay biglang inilabas ni Z ang isang tila espada na itinago niya sa kanyang damit at inatake niya si Serge. Nang makita ito ng mga tauhan ni Serge ay nagkaroon ng matinding labanan sa lugar.
at isa-isa niyang napabagsak ang mga ito gamit ang kanyang espada. Sa huli ay muntik nang mabaril si Z. Mabuti na lamang ay mabilis niyang nakuha ang isang baril at ipinutok ito sa kalaban na naging sanhi naman ng pagkabagok ng ulo ni Jen. Makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon naman ito ng malay, ngunit nawalan ito ng paningin dahil sa nangyari sa kanya. Nilapitan ni Z ang babae upang patayin. Ngunit nagulat siya nang makitang umiiyak si Jen sa pagkabigla na wala na ang kanyang paningin. Bigla namang nakaramdam si Z ng awa at hindi na itinuloy ang pagpatay sa babae. Iniwan niya na lamang ito at lumabas sa lugar. Kinabukasan, nagkita sina Z at Finn sa simbahan. Dito ay nagalit si Finn dahil nalaman niyang hindi niya pinatay ang babae. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ni Z ang nangyari kay Jen at naawa siya sa kanyang kalagayan at hindi niya kayang patayin ito. Sinabi niya sa kanya na walang kinalaman si Jen sa gang ni Serge, ngunit iginait ni Finn na noong una pa lamang ay sinabi nito na dapat ay patayin niya ang lahat ng taong naroon dahil lahat sila ay mga kriminal, kaya inutusan niyang muli ito upang tapusin ang kanyang misyon. Kasabay nito, nasa police station si Zay kasama ang kanyang dalawang katrabaho kung saan nalaman niya ang mensaheng ipinadala ni Jen kay Coco. Nalaman din niya na si Jen ay isang singer sa parehong nightclub kung saan pinatay ang gang ni Serge. Nagulat si Zay nang malaman na isang tao lang ang pumatay sa kanilang lahat at hindi ito makapaniwala na ang ginamit na sandata nito sa pagpatay ay isang samurai sword na gawa sa carbon fiber lamang. Lumipat naman ang eksena kay Z na nagpapanggap bilang isang kinatawan ng US Embassy at nagpakilala bilang Miss Noon. Pumunta siya sa ospital at nagkunwaring nandoon siya para tignan si Jen dahil isa siyang American citizen, kaya pinayagan naman siya ng security guard na makapasok. Pagpasok ni Z sa kwarto ay naramdaman agad ni Jen ang presensya niya, ngunit pinakalma siya ni Z. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang kinatawan mula sa embahada. Kinumusta niya si Jen at nagtanong tungkol sa kanyang pinsala. Ayon kay Jen ay nabagok ang kanyang ulo at sa lakas ng tama ay naging sanhi ito ng pagkawala ng kanyang paningin. Binanggit din niya na hindi sigurado ang mga doktor kung babalik pa ang kanyang paningin o permanente na ito. Habang nagkukwento naman ay nag-inject si Z ng lason sa kanyang swero. Pagkatapos ay nagpaalam na ito para umalis na. Bago pa man makalabas si Z ng pinto ay humingi ng pabor si Jen sa kanya. Hiniling nito na tawagan ang kanyang ina sa Amerika at sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Umiiyak si Jen at sinabing wala nang kasama ang kanyang ina na may sakit at hindi niya na ito mababantayan pa. Sinabi pa nito na kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon ay hindi na niya ito muling iiwan. Dahil sa mga narinig ay bumalik si Z at sinarado ang tube bago pa man tuluyang dumaloy ang laso na hinalo nito. Ilang sandali pa ay biglang pumasok si Zay sa kwarto at nagpakilala. Ipinakilala din ni Zay ang kanyang sarili bilang isang kinatawan ng embahada na nagngangalang Miss Noon. Pagkatapos ay hiniling ni Zay kay Jen na ilarawan ang taong pumatay sa mga tauhan ni Serge. Dahil dito ay nakaramdam ng takot si Z at inilabas nito ang kanyang baril. Gayunpaman, nagulat siya nang sabihin ni Jen na hindi niya namukahan ang taong pumatay sa bar dahil nabagok ang kanyang ulo habang nagkakagulo at nawala ang kanyang paningin. Pagkatapos ay nakahinga naman ng maayos si Z at ibinalik ang kanyang baril sa bag. Tinanong naman ni Zay ang babae tungkol sa kanyang relasyon kay Coco na sinagot ni Jen na isa lang itong customer na pumupunta sa nightclub. Habang nag-uusap naman sila ay pumasok ang isang nurse sa silid at napansin na sara ang swero nito. At muling binuksan nito ang tube at umalis. Napagtanto naman ni Z na dadaloy ang lason dito kaya gumawa siya ng paraan para mapigilan ito. Nagkunwari siyang nasagi ang stand ng tube dahilan para bumagsak ito at matapon. Pagkatapos ay nagpanggap si Z na nawalan siya ng balanse. Sorry, what happened? I knocked over your IV. Ilang sandali pa ay lumabas na si Zay sa hospital kasabay si Z at sinabi niya kay Z na nagsisinungaling si Jen sa lahat ng sinabi nito. Tinanong naman ni Z kung paano niya nalaman iyon at tumugon si Zay na hinango niya ito mula sa kanyang karanasan. Sa kabilang banda, gumaan ang pakiramdam ni Z na walang nakuhang ebidensya si Zay mula kay Jen at nagdahilan na lamang para umalis na.
Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sei ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa US Embassy. Binanggit ni Sei na kasama niya ang kinatawan mula sa embahada, ngunit laking gulat niya nang malaman na walang ipinadalang tao ang ahensya. Mabilis niyang hinabol si Z, ngunit wala na ito at naiwan siyang humanga nang tingnan ang pangalan ni Z na isinulat nito sa kanyang note na lumalabas na no one ang pangalan na ginamit nito. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Sa ibang eksena, nakipagkita si Finn sa crime boss na pinagtatrabahuan niya na nagngangalang Jules. Nababalisa si Jules dahil nawawalan siya ng $5 million sa isang malaking kontrabando. Tinanong ni Jules si Finn tungkol sa Arab prince na nagngangalang Majeb at sinabi sa kanya ni Finn na hawak ng pulisya si Majeb sa isang hotel para sa interogasyon. Lalong nadismaya naman si Jules nang malaman na si Sei ang nag-iimbestiga sa kaso dahil si Sei ang nag-iisang opisyal sa istasyon ng pulisya na wala sa kanyang payroll. Samantala, pumunta si Sei sa hotel para makipagkita kay Majeb. Sa sandaling makita naman siya ni Majeb, tinanong niya ito kung kailan siya papayagang umalis sakay ng kanyang pribadong eroplano. Sumagot si Sei na malapit na, ngunit gusto niya munang malaman kung ano mismo ang nangyari at ano ang mga ninakaw sa kanyang eroplano. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan makikita si Majeb na sakay ng kanyang eroplano na nakaparada sa runway. Biglang lumitaw sina Serge at ang kanyang mga tauhan na nakabalat kayo bilang mga pulis. Pinasok nila ang eroplano at ninakaw ang mga kontrabando. Nagsimulang ikinuwento ni Majeb ang nangyari kay Sei, ngunit maingat niyang iniiwasang mabanggit ang anuman tungkol sa kontrabando. Ipinakita naman sa kanya ni Sei ang mga larawan ni Serge at ng mga tauhan nito at nagtanong kung nakikilala niya ang mga ito. Gayunpaman, nagsinungaling ang lalaki at nagsabing hindi siya sigurado kung sila ang umatake sa eroplano. Pagkatapos ay ipinakita ni Sei ang larawan ni Jules na nagsasabi na siya ang pinuno ng pinakamalaking sindikato ng krimen sa Paris at nagtanong kung si Majeb ba ay may anumang koneksyon sa kanya. Saglit namang nag-aalinlangan si Majeb bago itinanggi ang anumang nalalaman tungkol kay Jules. Tumayo si Majeb at sinabi kay Sei na busy siya at may meeting pa. Sa huli ay tinanong siya ni Sei tungkol sa bagay na ninakaw sa kanyang eroplano. Tumangging sumagot si Majeb at sinabing isa siyang bisita sa kanilang bansa at hiniling sa kanya na i-release na ang kanyang eroplano kung hindi ay i-report si Sei sa embahada. Lumipat naman ang eksena kay Z na nakipagkita kay Finn. Dito ay napansin niya ang dalawang lalaking nakasut sa tabi ng sasakyan at ang dalawang babae sa tabi nila. Sinabi ni Z kay Finn na hindi niya kayang patayin si Jen at nagdahilan ito na pinalibutan ng pulis ang ospital. Hindi naman naniwala si Finn sa kanya dahil siya ay isang profesional na assassin na may kakayahang magsagawa ng anumang misyon gaano man ito kahirap. Ilang sandali pa ay nakita niyang umalis ang dalawang lalaki sakay ng SUV. Lumalabas na inutusan sila ni Finn na sila na ang tumapos kay Jen. Nang malaman ito ni Z ay agad niyang inabol ang mga ito upang pigilan. Pagkatapos ay pinahinto nito ang isang motorsiklo at ginamit niya ito upang habulin ang mga tauhan ni Finn. Nagkaroon ng maaksyon na habulan at sa huli ay inabutan niya ang mga ito at nagawa niyang maibangga ang kanilang sasakyan. Kasabay nito ay makikita si Sei sa hospital na bumisita sa kanyang partner na si Jack. Sa kabilang banda, dumating si Z sa hospital at palihim na pumasok sa kwarto ni Jen. Hinawakan niya si Jen at mabilis na pinalabas bago pa man dumating ang mga tauhan ni Finn para patayin siya. Gayunpaman, nakarating sila sa hospital sa tamang oras at nakita nila si Z at pinaputukan nila ito. Narinig naman ni Sei ang putok ng baril at nagmadaling lumabas sa kwarto ni Jack. Nakipagbarilan si Sei sa mga tauhan ni Finn habang si Z naman ay gumanti ng putok at nakatakas. Nagtungo si Z sa lab kasama si Jen upang magtago, ngunit biglang dumating si Sei at sabay silang nagtutukan ng baril. Pagkatapos ay sinabi niya na sinusubukan niyang iligtas si Jen. Sumagot naman si Sei na naguguluhan siya sa ginagawa nito at bago makasagot si Z, lumitaw ang mga tauhan ni Finn sa magkabilang likod nila at pinaputukan nilang dalawa ang mga ito hanggang sa mapatay nila ang dalawang kriminal. Sa
huli ay pinalo ng baril ni Z ang lalaki. Ngunit binalikan niya ito habang nakaupo si Sei at sinabing nagkukunwari lamang ito. At nang gumising ang lalaki ay tinutuon nito ang pagsuntok sa kanya dahilan upang tuluyan itong mawalan ng malay. Sa kabilang banda, dinala ni Z si Jen sa kanyang apartment para dito muna manatili. Kinabukasan, nakipagkita si Jules kay Majeb at tinanong siya tungkol sa sinabi niya kay Sei nang bisitahan siya nito sa hotel. Sinabi ni Majeb kay Jules na itinanggi niya ang lahat. Dagdag pa niya na sinabi sa kanya ni Sei na ang mga tauhan ni Jules ang pumatay sa gang ni Serge. Itinanggi naman ito ni Jules, giniit niya na wala siyang kinalaman sa nangyari. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Majeb at naghihinala na nagsisinungaling si Jules lalo na't hindi pa nila nakikita ang mga ninakaw na kontrabando. Dahil dito ay nagalit si Jules kay Majeb at sinimulan siyang bugbugin at ang kanyang bodyguard. Sa paniniwalang itinatago ni Majeb ang kontrabando, mabilis namang namagitan si Finn sa dalawa bago lumaki ang away. Gayunpaman, nagulat si Finn nang magsimulang magsalita si Jules sa kanya ng masama at idiniin nito ang kanyang daliri sa kanyang balikat. Inutusan din siya nito na lutasin ang problema sa lalong madaling panahon at gamitin si C sa trabahong ito. Hindi naman natuwa si Finn sa pakikitungo sa kanya ni Jules. Sa ibang eksena, makikita naman si C at Jen na nag-uusap at nagulat si C nang malaman na alam na ni Jen na siya ang pumatay sa mga tauhan ni Serge. Dahil dito ay humingi ng paumanhin si C sa pagiging dahilan ng pinsala ni Jen. Gayunpaman, sinabi ni Jen na hindi siya ang dapat sisihin dahil inilagay niya mismo ang kanyang sarili sa sitwasyong ito sa paniniwalang mahal siya ni Coco. Ikinuwento ni Jen kay Z ang lahat ng nangyari at sinabing sangkot si Coco sa pagnanakaw ng kontrabando. Niloko ni Coco si Serge at ang kanyang mga tauhan at tinakaw ang mga kontrabando na kinuha nila. Patuloy na ipinaliwanag ni Jen na tinulungan niya si Coco dahil nakumbinsi siya nito na aalagaan siya at gagawing sikat na singer. Dagdag pa niya na tinawagan ni Coco ang isang hindi kilalang tao noong gabing iyon na nagbigay sa kanya ng address ng isang garahe sa isang lugar sa France. Pumunta si Coco sa garahe na iyon at iniwan ang sasakyan kasama ang kontrabando sa loob. Dahil dito, nagalit si CK Jen dahil inisip niyang inosente si Jen at walang kinalaman sa nangyari. Hiniling naman ni CK Jen na ilarawan ang address ng garahe na naglalaman ng kontrabando. Ngunit sinabi sa kanya ni Jen na hindi niya alam ang address dahil hindi niya alam ang mga kalye sa France. Tinanong naman ni C kung bakit hindi ipinaalam ni Jen sa pulisya ang tungkol sa mga detalye. Tumugon si Jen na ayaw niyang madawit ang kanyang sarili sa krimen at nagpasya si C na dapat pagbayaran ni Jen ang kanyang mga ginawa. Pagkatapos ay dinala niya si Jen sa abandonadong simbahan at pinakanta niya ito habang itinututok ni Z ang kanyang baril kay Jen at handa nang patayin siya sa mga sandaling iyon. Ngunit naalala ni Z ang mga dahilan para mag-alinlangan siyang patayin si Jen kaya hindi niya nagawang ituloy ang pagbaril. Maya-maya ay dumating si Finn at tinanong si C kung ano ang ginawa niya sa ospital. Sumagot naman si C na ayaw niyang may makialam sa kanyang trabaho at kailangan siya mismo ang tumapos sa nasimulan niya. Sinabi niya rin kay Finn na pinatay niya na si Jen at sinunog ang kanyang katawan. Naniwala naman sa kanya si Finn at sabay lumabas ng simbahan. Pagkaalis ni Finn, pumunta si Z sa confession area kung saan itinatago niya si Jen. Sa puntong ito, tinanong ni Jen si Z kung bakit hindi siya nito pinatay at sinabi sa kanya ni Z na ipinapaalala sa kanya ni Jen ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Samantala, pinuntahan naman ni Finn si Jules at habang nag-uusap sila ay dumating ang isang waitress na nagngangalang Shen. Habang ito ay nag-aahin ng inumit ay bigla itong naglabas ng baril at pinaputukan si Jules. Tahimik na lumabas ang babae sa lugar habang si Jules naman ay bumagsak sa lupa at malapit nang mamatay. Nilapitan siya ni Finn at sinabi sa kanya na siya ang nagnakaw ng kontrabando at diniinan niya rin ito sa balikat sa parehong paraan na ginawa sa kanya ni Jules. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jules na siya ay mayabang at hindi karapat-dapat sa posisyong kinalalagyan niya. Samantala, pagbalik ni C sa kanyang apartment ay hindi niya na inabutan si Jen. Pagkatapos ay tiningnan niya ang CCTV footage upang makita kung ano ang nangyari. Dito ay nakita niya na dinukot si Jen ng mga tauhan ni Finn. Kasabay nito, nakareceive siya ng text message mula kay Finn na humihiling na makipagkita sa kanya. Ngunit bago siya tumungo kay Finn ay binisita niya ang kanyang kaibigan na si Tesser na nagsabi sa kanya na may dumating na investigador na pulis at nagtatanong tungkol sa kanya. Ibinigay sa kanya ang numerong iniwan ng investigador at ipinaalam sa kanya ang password na kakailanganin niya kapag tinawagan niya ito.
Pagkatapos ay pinuntahan niya si Finn na nagsabi sa kanya na alam niyang nagsinungaling siya dito at hindi niya pinatay si Jen. Gayunpaman, alam din ni Z na si Finn ang pumatay kay Jules at siya ang may hawak ng kontrabando. Inutos naman ni Finn kay Z na patayin si Sei kapalit ng pagpapalaya niya kay Jen. Sinabi naman ni Z kay Finn na nais niya munang masiguro ang kaligtasan ni Jen, kaya inalabas ni Finn ang kanyang telepono at nag-video call. Hinayaan niya si Z na makipag-usap kay Jen, ngunit mabilis niya ding tinapos ang tawag. Pagkatapos ay ipinalam ni Finn kay Z na darating sa palengke si Sei sa loob ng 1 oras at nais niyang maisagawa ang misyon ng tahimik at hindi nagdudulot ng anumang kaguluhan. Makalipas ang 1 oras, makikita si Sei at mukhang may hinihintay siyang makatagpo. Kasabay nito, si Z ay nasa gusali sa tapat ng palengke na may dalang sniper rifle na nakatutok kay Sei. Samantala, si Shen ay nasa kabilang gusali na may dalang sniper rifle at pinupuntirya si Z para patayin siya kung hindi nito matapos ang misyon. Kasabay nito, tumating si Jack na siyang hinihintay ni Sei. Dahil dito, napagtanto ni Z na si Jack ay nagtatrabaho kay Finn at siya ang pumunta kay Tessor para magtanong tungkol sa kanya. Upang makumpirma ito, ay tinawagan ni Z ang numero na ibinigay sa kanya ni Tessor. At sinagot naman ni Jack ang telepono at sinabi sa kanya ang password. Dahilan para malaman ni Jack na natuklasan na ni Z ang kanyang balak. Inutusan ni Z si Jack na ibigay ang telepono kay Sei, kung hindi ay papatayin siya nito. Si Jack na nakaramdam ng kaba ay iniabot ang telepono kay Sei. Pagkatapos ay binaril niya si Jack na tinamaan sa tiyan ng mga sandaling iyon. Sinubukan naman ni Shen na patayin si Z sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Ngunit lumalabas na ang tikoy na inilagay ni Z ang binaril pala ni Shen. Dahil dito ay nakita ni Z ang lokasyon ni Shen. At boom kunana, headshot ang target. Ipinaalam naman ni Z kay Sei na pinagtaksilan siya ni Jack at nagtatrabaho ito kay Finn. Pagkatapos ay isinakay nila si Jack sa kotse kung saan nakiusap si Jack na dalhin siya sa pinakamalayong hospital. Gayunpaman, iginiit nila na sabihin niya muna ang lokasyon ni Jen at ng kontrabando bago siya dalhin sa hospital. Pumayag naman si Jack at sinabi sa kanila ang lokasyon ng mga kontrabando, ngunit hindi niya alam kung nasaan naman si Jen. Dahil dito ay iniwan nila si Jack sa harap ng ospital at tumungo sila sa kinaroroonan ng kontrabando. Pagdating ni Z sa lugar ay agad na inatake niya ang mga tauhan ni Finn at pinatay silang lahat. Pagkatapos ay tinawagan ni Z si Finn at sinabi sa kanya na nasa kanya ang mga kontrabando at hiniling na palayaan niya si Jen bilang kapalit. Ilang sandali pa ay dumating si Finn sa abandonadong simbahan at sinimulang hanapin si Z. Biglang lumabas si Z sa likod nito at itinutok ang baril sa kanya. Tumugon naman si Finn sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang telepono at ipinakita sa kanya si Jen na hinihayag na ang isa sa mga tauhan ni Finn ay tinututukan siya ng baril. Sinabi ni Finn na ibigay ni Z ang kontrabando o papatayin niya si Jen. Sinabi naman ni Z na nasa malapit lang ang kontrabando. At sa mga sandaling iyon ay inactivate na ni Sei ang isang bomba at inilagay ito sa sasakyan kung saan naroon ng mga kontrabando. Malalaman din natin na nakikinig pala siya sa pag-uusap ni Z at Finn. Biglang inatake ni Finn si Z at sinubukang patayin, ngunit nilabanan siya ni Z at napabagsak niya ito. Mabilis na lumabas ng simbahan si Z para iligtas si Jen. Gayunpaman, binaril siya ng isa sa mga miyembro ng gang ni Finn na si Juliet at dahil sa kaguluhan ay nabaril si Jen sa tiyan. Pagkatapos ay biglang lumabas ang mga tauhan ni Finn at pinagbabaril si Z. Mabuti na lamang at dumating si Sei at tinulungan si Z sa pakikipaglaban. Nang mga sandaling iyon ay lumabas si Finn ng simbahan at tumungo sa sasakyan kung saan naroon ng mga kontrabando. Ngunit sinamantala ni Sei ang pagkakataon at pinasabog niya ang sasakyan. Bumagsak naman sa lupa si Finn at ang kanyang mga tauhan at sa pagkakataong iyon ay pinasok nila si Jen sa loob ng simbahan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang pakikipaglaban sa mga natitirang tauhan ni Finn at nagawa naman nilang matalo silang lahat. Sa pagkakataong ito ay si Juliet na lang ang natitira at inatake siya ni Z at pinalo hanggang sa mapatay niya ito. Sa kabilang banda, napabagsak naman ni Finn si Sei. Pagkatapos ay tinutukan niya naman si Z. Bago pa man niya makalapit ang baril ay kinausap siya ni Z at pinatagal ang oras hanggang sa ibato sa kanya ni Sei ang baril. Pagkakuha ni Z sa baril ay nagawa niyang tamaan si Finn na naging dahilan ng kanyang kamatayan.
Pagkatapos ay pinuntahan nila si Jen at masayang nalaman nila na gumaling na ito at muling nakakakita na ang babae. Sa pagtatapos ng kwento, makikita si Z na nakatayo sa taas ng isang gusali at tinitingnan si Jen sa kanyang scoop habang papalabas ito ng hospital. Nakita niya na tumatakbo si Jen papunta sa kanyang ina at niyakap niya ito habang umiiyak. Pagkatapos ay tinawagan niya si Sei at nagpasalamat sa lahat ng kanyang naitulong upang iligtas si Jen at tapusin ang kasamaan ni Finn. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pakishare na rin ang video at pakitype naman sa comment section ang salitang maganda. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.